Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa tatag at pag-ibig. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang bawat piraso. Pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Ngunit paano kung sa mga basag na pirasong yon, sa halip na makita ang anino ng masakit na kahapon, ay isang bago at mas maningning na liwanag pala ang iyong masisilayan. Ang samyo ng paboritong kaldereta ni Dante, ang sumalubong sa marangyang bahay ng mga Montemayor. Maingat na inayos ni Liwayway ang 2 plato sa kanilang hapagkainan. Pinakintab ang bawat kubyertos at sinindihan ang 2 kandila na nagbibigay ng mainit na liwanag sa buong silid. 10 taon. 10 taon na silang kasal, ngunit hindi niya hinayaang mawala ang tamis at pananabik sa kanilang pagsasama. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang obra. Perpekto. Ang lahat ay perpekto. Tulad ng buhay na binuo nila ni Dante mula sa wala. Mula sa isang maliit na pangarap na pinunduhan ng kanyang pamilya hanggang sa naglalakihang gusali ng Sinag Legacy Holdings. Sa bawat tagumpay ni Dante, naroon siya sa likod nito. Ang kanyang pader, ang kanyang anino, ang kanyang liwayway. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Nandito na si Dante. Mabilis niyang pinasadahan ang tingin ng kanyang sarili sa salamin. Inayos ang laylayan ng kanyang pulang bestida at sinalubong ang asawa sa pinto nang may matamis na ngiti. "Welcome home, mahal," pati niya. Sabay abot sa kamay nito upang magmano. "I'm home," sagot ni Dante, kasabay ng isang mabilis na halik sa kanyang noo. Isang halik na dating nagpapatigil ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, parang may kakaiba. Malamig. Masyadong mabilis. Isinantabi niya ang munting kaba sa kanyang dibdib. Pagod lang siguro ito. Inabot niya ang coat ng asawa para isabit. At doon nagsimula ang pagguho ng kanyang perpektong mundo. Isang amoy. Isang amoy ng pabango na hindi sa kanya. Matamis, tila bulaklak, at masyadong moderno para sa kanyang panlasa. Kumunot ang kanyang noo. Kasabay nito, isang mahabang hibla ng itim na buhok ang nahagip ng kanyang mata. Nakakapit sa kwelyo ng Amerikana ni Dante. Mas mahaba kaysa sa buhok niya at may bahagyang kulot sa dulo. "Saan ka galing, mahal?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Long meeting with investors," sagot ni Dante habang nagluluwag ng kanyang kurbata. Hindi man lang siya tinitignan. "You know how it is." Nakakapagod. Tumango lang si Liwayway, ngunit ang mga kamay niya'y nagsimulang manginig habang isinasabit ang coat. Baka sa opisina lang yon. Baka katrabaho niya. "Huwag kang mag-isip ng kung ano, Liwayway." Pinilit niyang ngumiti nang bumalik siya sa hapag. "Naghanda ako ng paborito mo," sabi niya. Ngunit habang kumakain sila, ramdam niya ang pader sa pagitan nila. Si Dante ay abala sa kanyang telepono. Panay ang pagtipa na tila may mas mahalagang kausap. Nawala ang dating kwentuhan. Nawala ang mga titig na puno ng pagmamahal. Ang naroon na lang ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos at ang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Liwayway, naiwan ni Dante ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit nito, ngunit isang pag-vibrate mula rito ang nagpalingon sa kanya. At sa nakalak na screen, kitang-kita niya ang isang pangalan at mensahe. "Dali ang I miss your kiss, my Dante. See you tomorrow." Ang mga salita ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Dali. Sino si Dali?
At bakit may kasamang puso ang pangalan nito? Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang mga plato na hawak niya ay muntik ng mabitawan. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang natutulog nang pumasok si Dante sa kanilang silid. Narinig niya ang pagbukas ng shower at pagkatapos ay ang paghiga nito sa kabilang dulo ng kama, malayo sa kanya. Walang yakap, walang good night. Hindi siya nakatulog. Habang mahimbing na humihilik ang lalaking katabi niya, tahimik na bumangon si Liwayway at bumalik sa kusina. Umupo siya sa dilim, sa harap ng hapagkainan kung saan naroon pa rin ang mga natirang pagkain na pinaghirapan niya. Ang dating masarap na amoy ng kaldereta ay para na ngayong amoy ng pagkakanulo. Doon, sa gitna ng katahimikan, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi malakas na hagulgol, kundi tahimik na patak ng sakit at pighati. Iniyakan niya ang 10 taon ng pag-ibig, ng pag-aalaga, ng pagsuporta. Iniyakan niya ang bawat pangarap na binuo nila ng magkasama. Iniyakan niya ang babaeng minsan ay naniwalang siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ngunit habang nauubos ang kanyang luha, isang kakaibang pakiramdam ang pumalit dito. Isang lamig. Isang lamig na nagsimula sa dulo ng kanyang mga daliri at unti-unting gumapang paakyat sa kanyang puso. Pinapatay ang bawat hibla ng sakit at pinapalitan ito ng yelo. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata, may apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob nito. Isang apoy ng determinasyon. Hindi siya tatakbo. Hindi siya magtatago sa dilim at iiyakan ang kanyang sinapit. Haharapin niya ito. Haharapin niya sila. At babawiin niya ang lahat ng sa kanya. Kinabukasan, walang bakas ng luha sa mga mata ni Liwayway. Naghanda siya ng almusal tulad ng dati. Nagsalin siya ng kape sa tasa ni Dante, ngunit ang init ng kanyang pag-aasikaso ay napalitan na ng nagyeyelong pakikitungo. Ang mga ngiti niya ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Maaga akong aalis ngayon. May aasikasuhin lang ako sa labas, sabi niya sa asawa. Ang boses ay kalmado at walang anumang emosyon. Tumingin si Dante sa kanya, tila nagtataka sa kanyang panlalamig, ngunit ipinagkibit balikat lang ito. Okay, I have a lunch meeting anyway. Huwag mo na akong hintayin. Hindi talaga kita hihintayin, sagot ni Liwayway sa kanyang isipan. Hindi nagpahalata. Sinundan niya ang sasakyan ni Dante. Bawat liko, bawat hinto, ay tila 1 milya ang layo sa puso niya. Dinala siya nito sa isang mamahaling mall sa Makati, isang lugar na madalas nilang puntahan noon para mamili. Ngayon, para itong sementeryo ng kanilang masasayang alaala. Mula sa di kalayuan, nakita niya itong bumaba ng sasakyan. At ilang sandali pa, isang babaeng bata, nakasuot ng hapit na damit, ang lumapit at kumawit sa braso nito. Si Dalisay. Nag-init ang mga pisngi ni Liwayway. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng purong galit. Pinanood niya silang maglakad, magtawanan, na parang sila ang mag-asawa at siya ang estranghero. Pumasok sila sa isang restaurant kung saan sila madalas kumain. Pagkatapos, namili sila sa mga butik na paborito niya. Para siyang pinapanood ang isang multo na ninanakaw ang kanyang buhay, piraso bawat piraso. Ang huling hantungan nila ay ang Mucha Jewels, ang pinakapaborito niyang tindahan ng alahas. Doon na napuno si Liwayway. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit, at buong tapang na lumakad papasok sa tindahan. Nagkunwari siyang tumitingin sa mga display hanggang sa maramdaman niya ang isang pagbunggo sa kanyang balikat. "Oh, sorry po, ma'am," sabi ng isang matinis na boses. Si Dalisay, may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi ko po kayo napansin." Tinitigan siya ni Liwayway mula ulo hanggang paa.
Maganda nga, bata, at may aura ng isang taong sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Sa susunod, mag-ingat ka sa iyong dinadaanan. Simpleng sagot ni Liwayway. Ang boses ay matatag. Liwayway, anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Dante, puno ng pagkagulat at bahagyang inis. Lumapit ito at agad na inakbayan si Dalisay, isang kilos na nagsasabing, akin siya. Iyon ang sandali na gumuho ang huling piraso ng respeto niya para sa lalaking minsan niyang tinawag na mundo. Ang walang hiya niyang pag-amin sa harap ng maraming tao, ang pagtatanggol sa babaeng sumisira sa kanilang pagsasama. Dante, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Liwayway. Ang boses niya ay nanatiling payapa, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Liway, please, pakiusap ni Dante. Ang boses ay nagbabanta na. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Let's talk about this at home. Ngumiti si Dalisay, isang ngiting mapangasar at puno ng tagumpay. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso ng mas mahigpit kay Dante. Oo nga po, Ate Liwayway. Huwag po dito. Nakakahiya sa mga tao. Ang paggamit niya ng salitang ate ay isang sampal. Isang insulto na nakabalot sa kunwaring paggalang. Sa halip na sumabog, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot kay Liwayway. Dahan-dahan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng saya, kundi isang nangiti ng pagluluksa para sa namatay nilang pag-ibig at isang nangiti ng pangako para sa isang digmaang malapit ng magsimula. Natigilan sina Dante at Dalisay. Hindi ito ang reaksyong inaasahan nila. Walang sigaw, walang sampal, walang luha. Tanging ang malamig na mga matang iyon na tila tumatagos sa kanilang kaluluwa. Inalis ni Liwayway ang kanyang tingin sa kanila na para bang mga langaw lamang sila na gumambala sa kanya. Humarap siya sa sales associate na ngayon ay hindi na malaman ang gagawin. Miss, tawag ni Liwayway. Ang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Maari ko bang makita ang pinakamahalagang alahas na mayroon kayo dito? Nagulat ang sales associate, ngunit mabilis na kumilos. Dinala siya nito sa isang espesyal na display na gawa sa salamin. Sa loob, sa ibabaw ng itim na velvet, ay nakalatag ang isang kwintas na may nag-iisang diamante sa gitna. Isang dambuhalang bato na kumikinang na parang bituin. Ang mutya ng silangan po, ma'am, paliwanag ng babae. Ito po ang aming pinaka-espesyal na piyesa. Hindi ito tiningnan ni na Dante at Dalisay, kundi si Liwayway. Nakita ni Dante ang pamilyar na kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kislap na lumalabas tuwing mayroon itong desisyon na hindi na mababali. Magkano? Tanong ni Liwayway. Hindi inaalis ang tingin sa kwintas. Nang sabihin ng sales associate ang presyo, isang halaga na kayang bumili ng isang bahay at lupa, napasinghap si Dalisay. Maging si Dante ay napalunok. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Liwayway ang kanyang pitaka. Kinuha niya mula roon ang isang itim na credit card. Isang card na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Isang card na siya, at siya lamang ang gumagamit. Ibinigay niya ito sa sales associate. I'll take it, deklara niya. Ang buong tindahan ay tila huminto sa pag-ikot. Si Dante ay nakatayo roon, hindi makapaniwala. Si Dalisay naman ay namutla. Ang kanyang namuong ngiti ng tagumpay ay ganap ng nabura. Ang inaakala niyang sandali ng kanyang pagwawagi ay naging isang palabas ng kapangyarihan at yaman ni Liwayway. Isang kapangyarihan na hindi niya kayang pantayan. Pagkatapos ng transaksyon, maingat na inilagay ng sales associate ang kahon ng alahas sa isang paper bag. Ngunit hindi ito kinuha ni Liwayway. Sa halip, binuksan niya ang kahon, kinuha ang napakagandang kwintas at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang malamig na diamante ay dumampi sa kanyang balat na para bang nagbibigay sa kanya ng bagong lakas.
Pagkatapos ay humarap siya sa dalawa. Naglakad siya palapit at sa unang pagkakataon, nakita ni Dante ang takot sa mga mata ni Dalisay. Tinitigan ni Liwayway si Dante, ang lalaking minahal niya ng sobra. "I-enjoy niyo na ang kung ano man ang mayroon kayo ngayon," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may talim. Sapagkat ang lahat ng bagay na panandalian ay may katapusan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dalisay. "At ikaw," dagdag niya, "ang isang hiyas ay hindi nasusukat sa kanyang kislap, kundi sa kanyang tibay. Tandaan mo yan." Tumalikod si Liwayway at nagsimulang maglakad palabas ng tindahan. Taas noo, ang mutya ng silangan ay nagniningning sa kanyang leeg na parang isang medalya yinang digmaan. Naiwan si Dante na tulala, hindi makagalaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanilang 10 taong pagsasama, kinilabutan siya kay Liwayway. Ang babaeng iniwan niya sa loob ng tindahan ay hindi na ang asawang kilala niya. Ito ay isang estranghero, isang reyna na handang sunugin ang buong kaharian para bawiin ang kanyang trono. Habang si Dalisay, sa kanyang tabi, ay nanginginig sa galit at inggit. Alam na sa isang iglap, ipinakita sa kanya ni Liwayway kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Pagkalabas ni Liwayway sa mall, ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang nauupusan ng hangin. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, isinara ang pinto, at doon, sa katahimikan ng loob, naramdaman niya ang bigat ng lahat. Ang diamante sa kanyang leeg ay malamig sa kanyang balat, isang maningning na paalala ng digmaang kasisimula pa lamang. Hindi siya umuwi. Hindi niya kayang harapin ang bahay na puno ng mga kasinungalingan. Sa halip, minaneho niya ang sasakyan. Nang walang patutunguhan, hinahayaang dalhin siya ng mga gulong palayo sa sakit. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring tumakbo magpakailanman. Kailangan niyang kumilos. Ihininto niya ang sasakyan sa isang gilid ng daan. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa nanginginig ngunit determinadong mga daliri, tinawagan niya ang numero ni Attorney DeMarco, ang pinakamagaling na abogado sa bansa pagdating sa annulment at corporate law. DeMarco Law Office. Sagot ng isang profesional na boses. "This is Liwayway Aguilar Montemayor," sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. "I need to speak with Attorney DeMarco immediately. It's urgent." Ilang sandali lang ang baritonong boses na ng abogado ang kanyang narinig. "Liwayway, what can I do for you?" "Leo," simula niya, "I want to file for divorce and I want to take back my company." Isang saglit na katahimikan ang sumunod bago tumugon ang abogado. "I understand. Come to my office first thing tomorrow morning. Bring everything you have." "I will," sagot ni Liwayway at ibinaba na ang tawag. Pagkatapos ng tawag, para siyang nabunutan ng tinik, ngunit kasabay nito ay ang pagod na unti-unting lumukob sa kanyang buong pagkatao. Nagsimula na ang laban at ramdam na niya ang bigat nito. Kailangan niya ng isang lugar para huminga. Isang lugar kung saan hindi siya ang asawa ni Dante, hindi ang reynang handa ng makipagdigma. Isang lugar kung saan maaari siyang maging si Liwayway lang. Naalala niya ang isang maliit na kapihan na minsang ipinakita sa kanya ng isang kaibigan. Isang lugar na malayo sa ingay ng syudad. Kapihan sa dapit hapon. Angkop ang pangalan sa nararamdaman niya. Tila lumulubog na ang araw ng kanyang buhay. Ang kapihan ay tahimik at kaunti lang ang tao. Ang amoy ng bagong timplang kape at cinnamon ay tila yumakap sa kanya pagpasok. Umupo siya sa isang sulok sa tabi ng bintanang salamin kung saan tanaw ang isang maliit na hardin. Umorder siya ng kape at habang hinihintay ito,
Hindi niya namalayang hinahaplos na pala niya ang diamante sa kanyang leeg, ang simbolo ng kanyang paghihiganti. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, bumalik ang isang alaala. College. Dalawang lalaki ang nasa harap niya. Si Dante, karismatiko, ambisyoso, nangangako ng isang kinabukasang puno ng tagumpay at karangyaan. At si Amihan, tahimik, simple, isang arkitekto in training na ang tanging maipapangako ay isang buhay na puno ng katahimikan at mga pangarap na sabay nilang bubuon. Pinili niya si Dante, pinili niya ang ningning. Liwayway? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt at may mga matang tila laging nakangiti. Amihan, gulat niyang tanong. Ngumiti ito, ang nangiting hindi nagbago sa loob ng mahigit 10 taon. Ako nga. Hindi ako makapaniwala. Ikaw nga yan. Umupo ito sa bakanteng silya sa kanyang harapan. Anong ginagawa ng isang Liwayway Aguilar Montemayor sa isang lugar na tulad nito? Pilit nang ngumiti si Liwayway. Naghahanap ng kapayapaan siguro. Tumingin si Amihan sa tasa ng kape sa kanyang harap. Pagkatapos ay sa mga mata niyang bahagyang namamaga. Hindi ito nagtanong tungkol kay Dante. Hindi ito nagtanong kung bakit siya naroon. Tila nababasa nito ang lahat sa kanyang mukha. Naalala ko pa noon. Sabi ni Amihan, sinisimula ng isang magaang na usapan. Lagi kang tumatambay sa library. Sabi mo, doon mo lang nahahanap ang katahimikan. Napangiti si Liwayway, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa buong araw. At ikaw naman, laging nasa drafting room kahit hating gabi na. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga lumipas na taon. Nalaman niyang isa na itong matagumpay na arkitekto may sarili ng firm. Nalaman din niyang hindi pa ito nag-aaswa. Sa buong pag-uusap nila, ni minsan ay hindi niya naramdamang hinuhusgahan siya nito. Sa halip naramdaman niya ang isang pamilyar na ginhawa, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit hindi niya kayang itago ang bigat sa kanyang dibdib. Sa isang sandali ng kanilang katahimikan, napansin ni Amihan ang pagbagsak ng kanyang mga balikat at ang lungkot na muling bumalik sa kanyang mga mata. Mukhang malayo na ang narating mo, Liway, sabi ni Amihan sa isang malumanay na boses. Pero mukhang marami ka ring iniwan sa daan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Liwayway, isang luhang hindi na niya napigilan. Agad niya itong pinunasan. Hindi lumapit si Amihan para yakapin siya. Hindi rin ito nagsalita ng mga salitang pampalubag loob. Hinayaan lang siya nito. At sa tamang sandali, nang medyo kumalma na siya, nagsalita ito muli. Kung kailangan mo ng isang taong makikinig, Liway, sabi niya, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Nandito pa rin ako, noon pa man. Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng kahulugan, ay tila isang sinag ng liwanag sa papalubog niyang araw. Isang mainit na patak ng pag-asa sa kanyang nagyayelong puso. Umalis si Liwayway sa kapihan sa dapit hapon na may bagong bigat at kasabay na gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng desisyong kanyang gagawin at ang gaan na dulot ng pagkakaroon ng isang kaibigang nakauunawa. Ang mga salita ni Amihan ay naging balsamo sa kanyang mga sugat, sapat upang bigyan siya ng lakas na harapin ang susunod na hakbang. Hindi siya umuwi sa mansyon ng mga Montemayor. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa luma nilang bahay sa Quezon City, ang bahay kung saan siya lumaki, ang bahay ng mga Aguilar. Dito, sa gitna ng mga lumang kasangkapan na gawa sa nara at mga litrato ng kanilang masayang pamilya, naroon ang kanyang tunay na lakas. Naabutan niya ang kanyang mga magulang, sina Ricardo at Elena, na nagkakape sa kanilang hardin. Sa isang tingin pa lang sa mukha ng kanilang nag-iisang anak na babae, alam na nilang may malaking problema.
Liway? Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Agad na tumayo para salubungin siya. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang pagyakap niya nang mahigpit sa kanyang ina at ang luhang muling bumalong sa kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Nang gabing iyon, sa harap ng kanilang hapagkainan, ang parehong hapag kung saan unang ipinakilala ni Liwayway si Dante bilang kanyang nobyo, ipinagtapat niya ang lahat. Ang panlalamig, ang pabango, ang text message, ang komprontasyon sa Mucha Jewels. Ang kanyang ina ay humahagulgol sa tabi niya, habang ang kanyang ama, si Don Ricardo, isang respetadong negosyante bago pa man magretiro, ay nakakuyom ang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Ang mukha nito ay tila isang bulkang nagbabantang sumabog. Walang hiya ang lalaking yon, sigaw ni Don Ricardo, ang boses ay dumadagundong sa galit. Matapos ang lahat ng ibinigay natin sa kanya, matapos ang lahat ng sakripisyo mo, anak, 10 taon, 10 taon kang nagtiis sa ganito. Hindi ko po alam, Itay. Mahinang sagot ni Liwayway. Nabulag po ako sa pag-aakalang perpekto ang lahat. Ngunit pagkatapos, huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang babaeng gawa at nasasaktan ay dahan-dahang naglaho at ang pumalit ay isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. Pero hindi po ako naparito para lang umiyak. Pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag na ngayon. Naparito po ako para humingi ng tulong, hindi lang para sa diborsyo. Gusto kong bawiin ang dapat ay sa atin. Kinuha niya ang isang lumang leather briefcase na dala niya. Binuksan niya ito sa ibabaw ng mesa. Mula sa loob, inilabas niya ang isang folder na puno ng mga dokumento, mga luma, naninilaw na papel. Ano yan? Tanong ng kanyang ama. Ang pundasyon ng Sinag Legacy Holdings, sagot ni Liwayway. Inilatag niya ang mga dokumento. Isang bank statement na nagpapakita ng malaking transfer ng pera mula sa account ng kanyang mga magulang patungo sa bagong bukas na corporate account ni Dante. 10 taon na ang nakalilipas. Isang kopya ng orihinal na business proposal na nakasulat kamay mismo ng kanyang ama. Mga lumang email kung saan idinidetalya ni Don Ricardo ang kanyang mga ideya at konsepto kay Dante na noon ay isa pa lamang ambisyosong manager. Hindi lang pupuhunan ang galing sa inyo, Itay, mariing sabi ni Liwayway. Ang buong konsepto, ang kaluluwa ng Sinag Legacy, sa inyo po nang galing. Ginamit niya ang tiwala ninyo, ginamit niya ang pagmamahal ko, at unti-unti, tinanggal niya tayo sa kwento hanggang sa naging bida na lang ay siya. Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang galit sa mukha ni Don Ricardo ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na itsura. Si Aling Elena naman ay tumigil sa pag-iyak at tinitigan ng anak ng may paghanga at buong suporta. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tama na ang pagtitiis, anak. Oras na para bawiin ang para sa atin. Tumayo si Don Ricardo at kinuha ang kanyang telepono. Tatawagan ko si Leo DeMarco. Sasamahan kita bukas at tatawagan ko ang mga dati kong kasamahan sa industriya. Tingnan natin kung gaano katatag ang imperyo ni Dante Montemayor kung wala ang anino ng mga Aguilar sa likod niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Liwayway ang pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Sa likod niya ay ang kanyang pamilya, handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ang pagkakaisa nila ay ang sandatang hindi kayang bilhin ng pera o tapatan ng anumang kasinungalingan. Kinabukasan, sa isang malamig at modernong opisina sa Bonifacio Global City, masayang kausap ni Dante Montemayor ang kanyang mga abogado tungkol sa kung paano nila mapapaliit ang makukuha ni Liwayway sa kanilang paghihiwalay. Para sa kanya,
Isa lamang itong abala, isang problemang malulutas ng pera. Ngunit ang pagiging kampante niya ay biglang naglaho nang pumasok ang kanyang sekretarya. May dalang isang opisyal na sulat. Galing ito sa DeMarco Law Office. Nakangisi pa si Dante habang binubuksan ito. Iniisip na ito na ang divorce papers. Ngunit habang binabasa niya ang laman, unti-unting nabura ang nangiti sa kanyang labi. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi lang ito tungkol sa diborsyo. Ang sulat ay isang formal na demand. Isang demand para sa isang full and comprehensive audit ng lahat ng ari-arian ng Sinag Legacy Holdings mula pa noong unang araw nito. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang batayan ng demand. Ang initial capital investments from the Aguilar family at ang pag-iit ng intellectual property rights concerning the original business model ng kumpanya. Nabitawan ni Dante ang papel. Nagsimulang mamasa ang kanyang noo sa malamig na pawis. Tinitigan niya ang pangalan ng kanyang asawa sa sulat. Liwayway Aguilar Montemayor. Doon niya napagtanto. Hindi lang ito isang away mag-asawa. Hindi ito simpleng hiwalayan. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At ang kalaban niya ay hindi lang ang babaeng minsan niyang minahal, kundi ang buong pamilya na naglagay sa kanya sa trono. Pinulot ni Dante ang sulat mula sa sahig. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya itong muli at muli, na para bang sa paulit-ulit na pagbasa ay magbabago ang mga salitang nakasulat dito. Puhunan ng mga Aguilar, intellectual property, isang komprehensibong audit, isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng pangungutya. Katawa-tawa, bulong niya sa sarili. Akala ba niya, matatakot niya ako sa mga lumang papel na ito? Para sa kanya, ang ginagawa ni Liwayway ay isang desperadong hakbang ng isang babaeng nasaktan, isang pagtatangkang kumapit sa kung anuman ang maaari niyang makuha. Oo, tumulong ang mga Aguilar sa simula. Pero iyon ay isang binhi lamang. Siya, si Dante Montemayor, ang nagdilig, nag-alaga, at nagpatubo sa binhing iyon hanggang sa maging isang dambuhalang puno na nagbibigay lilim sa buong industriya. Siya ang utak, siya ang lakas, siya ang Sinag Legacy. Sa paglabas niya ng kanyang opisina, ang galit ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Pupulbusin niya si Liwayway. Ipamumukha niya rito na wala itong laban sa kanya. Naabutan niya si Dalisay na naghihintay sa isang pribadong lounge, naglilipat-lipat ng pahina ng isang mamahaling magasin. Ang mukha nito ay halatang naiinip na. What took you so long? Bungad nito, may halong iritasyon. Kanina pa ako naghihintay. Pasensya na, may inasikaso lang, sagot ni Dante, sabay halik sa pisngi nito. Ngunit nahalata ni Dalisay ang tensyon sa kanyang mga balikat. Anong problema? Huwag mong sabihing tungkol na naman yan sa asawa mo? Tanong nito. Ang boses ay tumalas. Ipinakita ni Dante ang sulat. Habang binabasa ito ni Dalisay, ang kanyang magandang mukha ay kumunot sa galit. Audit? Puhunan? Ano to, biro? Hindi ba niya matanggap na talo na siya? Hayaan mo siya, sabi ni Dante. Sinisikap na maging kampante. It's a bluff. She has nothing. Bluff? Tumaas ang boses ni Dalisay. Dante, hindi ito bluff. This is war. Kailangan mo siyang durugin agad. I-freeze mo ang mga account niya. Paalisin mo siya sa bahay. Gawin mo ang lahat para hindi na siya makagalaw. Dali. Relax. I have everything under control. Giit ni Dante. Ngunit sa totoo lang, ang pagiging agresibo ni Dalisay ay lalo lang nagpatindi ng kanyang pagkabalisa. Hapon na yon, isang emergency meeting ang ipinatawag niya para sa mga pangunahing mamumuhunan. Ang bulong-bulungan tungkol sa problema nilang mag-asawa ay mabilis na kumalat.
Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon bago pa ito makasira sa tiwala nila sa kumpanya. Sa loob ng boardroom, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngumiti siya, ang kanyang signature, charismatic smile. Gentlemen, I called this meeting to address some malicious rumors. Yes, my wife and I are having personal issues, but I assure you, this is a private matter that will not, in any way, affect the stability and growth of Sinag Legacy. Ngunit may isang matandang investor, si Mr. Velasco, isang matalik na kaibigan ni Don Ricardo, ang nagsalita. Dante, we've known each other for years. Ang naririnig namin ay hindi lang simpleng away mag-asawa. We heard that the Aguilar family is questioning their stake in this company. Isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa noo ni Dante. That's an exaggeration, Tito. Sagot niya, sinisikap panatilihin ang nangiti. Liwayway is just being emotional. Alam niyo na ang mga babae. Habang nagsasalita siya, habang ginagamit niya ang kanyang abilidad para paikutan at pakalmahin ang mga nag-aalalang investor, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapagkainan. 10 taon na ang nakalipas. Nasa bahay siya ng mga Aguilar. Nasa harap niya si Don Ricardo. Si Liwayway ay nasa kanyang tabi. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal at paghanga sa kanya. Sir, sabi ng batang Dante, puno ng paggalang at pagpapakumbaba. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Itong puhunan ninyo, itong mga ideya ninyo. Ituturing ko pong pundasyon ng isang pamilyang sabay nating bubuuin. Utang ko po sa inyo at kay Liwayway ang magiging tagumpay ko. Naputol ang kanyang alaala nang may magtanong muli. Nagawa niyang tapusin ang pulong nang may kasiguraduhan sa kanyang boses. Ngunit pag-alis ng mga investor, napasandal siya sa kanyang upuan. Pagod at ninenerbiyos. Kinagabihan, habang pauwi, tumunog ang kanyang telepono. Isang kasamahan sa industriya, si Albert. Dante, pare, sabi nito sa kabilang linya. Narinig ko ang gulo. Isang payo lang. Huwag mong minamaliit si Liwayway. Sa likod ng pagiging tahimik niya, she has her father's mind. Ipinagkibit balikat lang ni Dante ang babala. Ako ang bahala, Albert. Kilala ko ang asawa ko. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, sa halip na hanapin si Dalisay, dumiretso siya sa kanyang study. May kailangan siyang kumpirmahin. Tinawagan niya ang isa sa mga miyembro ng board na alam niyang pinakamatapat sa kanya, si Mr. Jimenez. Jimenez, bungad niya. May naririnig ka bang kakaiba sa board? Ano mang paggalaw? Well, now that you mention it, Dante, sagot ni Jimenez, may pag-aalinlangan sa boses. Tumawag sa akin kanina si Liwayway. Natigilan si Dante. Anong sabi niya? Wala na naman. Nangumusta lang. Inalala ang mga lumang panahon. Noong nagsisimula pa lang kayo at ang tatay niya. Ipinapaalala niya kung saan at paano nagsimula ang lahat. Tumawag din daw siya kina Velasco at De Villa. Ibinaba ni Dante ang telepono. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Si Velasco, si De Villa, si Jimenez, ang mga orihinal na miyembro ng board, ang mga taong may malaking utang na loob at respeto kay Don Ricardo Aguilar. Hindi ito isang bluff, hindi ito emosyonal na pagsabog. Ito ay isang kakalkuladong pag-atake. At hindi lang si Liwayway ang kanyang kalaban. Kalaban niya ang mga anino ng nakaraan, mga aninong siya mismo ang lumikha. Ang digmaan ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Ang mga sumunod na araw para kay Liwayway ay isang bagyo ng mga pulong kasama ang mga abogado, paghahanda ng mga dokumento, at walang katapusang mga tawag sa telepono. Bawat araw ay isang laban. Ang bawat pirma ay isang bala. Ang mundo niya ay umikot sa mga salitang audit, breach of trust, at annulment. Ang dating init ng kanilang tahanan
ay napalitan ng malamig na estratehiya sa loob ng isang boardroom. Isang hapon, pagkatapos ng isang partikular na nakakapagod na pagpupulong, napasandal na lang siya sa kanyang upuan sa opisina ng abogado. Ramdam ang bigat sa kanyang mga balikat. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakikita niya ay malayo na sa asawa ni Dante Montemayor na nag-aayos ng hapunan. Ang kanyang mga mata ay may talas ng isang general, ngunit sa likod nito ay meron ding bakas ng pagod at kalungkutan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Amihan, kumusta ka na, Liway? Kung hindi ka abala, gusto sana kitang yayain magkape. My treat. Napangiti si Liwayway. Sa gitna ng kaguluhan, ang simpleng mensahe ni Amihan ay tila isang sinag ng araw sa maulap na kalangitan. Kailangan niya ito. Kailangan niya ng isang sandali ng katahimikan. Nagkita sila, hindi sa kapihan sa dapit hapon, kundi sa isang lugar na pinili ni Amihan. Isang lugar na kasalukuyan pa lamang ginagawa. Pagdating ni Liwayway, naabutan niya si Amihan na nakatayo sa gitna ng isang malawak na espasyo na papalibutan ng mga bakal, semento, at mga blueprints. Ito pala ang pinakabago niyang proyekto, isang public library and garden. Pasensya na sa alikabok, bati ni Amihan. May dalang 2 tasa ng kape sa isang paper tray. Pero gusto kong makita mo ito. Dito, ang lahat ay nagsisimula pa lang. Puno ng posibilidad. Hindi siya nagtanong tungkol sa kaso. Hindi niya inusisa ang tungkol kay Dante. Sa halip, iginiyan niya si Liwayway sa isang bahagi ng lugar kung saan may isang malaking puno ng akasya na pinreserba nila. Umupo sila sa isang pansamantalang bench sa ilalim nito. Naaalala ko dati, sabi ni Amihan, habang iniaabot ang kape kay Liwayway. Sabi mo, ang pangarap mong bahay ay may malaking bintana kung saan tanaw mo ang isang hardin. Para kahit nasa loob ka, pakiramdam mo ay malaya ka. Natigilan si Liwayway. Nagulat siyang naaalala pa yon ni Amihan. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa pagiging abala sa pagbuo ng imperyo ni Dante. Naaalala mo pa pala. Mahinang sagot niya. Hindi ko yun makakalimutan, sabi ni Amihan, nakatingin sa malayo. Dahil pagkatapos mong sabihin yon, buong gabi akong nag-drawing. Idinrawing ko ang pangarap mong bahay. Sa unang pagkakataon, napatingin ng diretso si Liwayway kay Amihan. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong sinseridad at lalim na nakita niya noon sa college. At sa isang iglap, naramdaman niya ang isang panghihinayang. Paano kaya kung siya ang pinili ko? Ami, sabi ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Salamat dito. Salamat sa kaping ito. Sa katahimikang ito. Wala yon, sagot ni Amihan. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo, pero gusto ko lang malaman mo na hindi lahat ng bagay sa mundo ay tungkol sa laban. Minsan, kailangan din nating huminto para alagaan ang sarili nating hardin. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ikinuwento ni Amihan ang kanyang mga naging proyekto, ang mga lugar na napuntahan niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga taon pagkatapos nilang mag-graduate at kung paano, sa kabila ng lahat, ay hindi siya tunay na nakalimot. Hindi ito isang panunumbat. Ito ay isang simpleng pag-amin ng katotohanan. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng akasya, sa gitna ng isang lugar na puno ng mga pangarap na hindi pa nabubuo, naramdaman ni Liwayway na siya ay si Liwayway ulit. Hindi ang Mrs. Montemayor na kailangang maging matapang. Hindi ang anak ng mga Aguilar na may kailangang patunayan. Siya lang, isang babaeng nasaktan, pero unti-unting natututong huminga muli. Bago sila umalis, may kinuha si Amihan mula sa kanyang bag. Isang maliit na sketchpad. May pinunit siyang isang pahina at iniabot ito kay Liwayway.
Nakatrasem doon ang isang maliit, ngunit magandang bahay sa tabi ng dagat. Mayroon itong malalaking bintana, tulad ng pangarap niya. Lahat tayo ay nararapat magkaroon ng isang lugar na matatawag nating tahanan, sabi ni Amihan. Isang lugar kung saan tayo ligtas at malaya. Itago mo yan. Isang paalala na mayroon pa ring mga pangarap na naghihintay na buuin. Tinanggap ni Liwayway ang drawing. Ang mga daliri niya ay bahagyang dumampi sa kamay ni Amihan. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Habang naglalakad sila, pabalik sa kanilang mga sasakyan, hindi napigilan ni Amihan na magsalita muli. Tumigil ito at humarap kay Liwayway. Hayaan mo akong tulungan kang bumuo muli, Liway, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng damdamin. Hindi lang ng kumpanya mo, kundi pati na rin ang puso mo. Nakatitig lang si Liwayway sa kanya, hindi makapagsalita. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng paghihiganti at sakit, isang tasa ng kape at isang lumang pangarap ang nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pag-asang magmahal at mahalin muli. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang buksan ang kanyang puso para sa bagong simula. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang suntok sa sikmura ni Dante. Ang mga legal na mosyon mula sa kampo ni Liwayway ay dumarating na parang alon, walang tigil at nakakalunod. Ang audit ay nagsimula na at ang mga lumang anino ng pamilya Aguilar ay nagsisimula ng magparamdam sa bawat sulok ng kanyang imperyo. Ang mga dating alyado ay biglang naging mailap. Ang mga tawag niya ay hindi na sinasagot agad. Ramdam niya ang unti-unting paglamig ng hangin sa paligid niya. Siya, ang dakilang Dante Montemayor, ay nasusukol. Hindi ito maaari. Sigaw niya isang gabi sa loob ng condo unit kung saan sila nagkikita ni Dalisay. Hinagis niya ang isang folder ng mga dokumento sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. She's poisoning the board. Kinakausap niya sila isa-isa. Ipinapaalala ang mga utang na loob nila sa tatay niya. Si Dalisay, na kanina pa tahimik na nagmamasid habang naglalagay ng face mask, ay tumayo. Tinanggal niya ang maskara sa kanyang muka at hinarap si Dante. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagkadismaya. Sinabi ko na sa'yo, Dante, hindi ka dapat naging kampante. Anas niya. Habang pinaglalaruan mo ang mga numero at mga batas, siya, nilalaro niya ang mga tao. At sa larong iyon, dehado ka dahil lahat sila may connection sa pamilya niya. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo. Ganting sigaw ni Dante, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Lumapit siya kay Dante at hinaplos ang pisngi nito. Kailangan nating baguhin ang laro, bulong niya. Kailangan nating ilayo ang laban sa boardroom at dalhin ito sa publiko. At sa korte ng opinyon ng publiko, may isang bagay na hinding-hindi matatalo. Ano yon? Naguguluhang tanong ni Dante. Hinawakan ni Dalisay ang kamay ni Dante at dinala ito sa kanyang tiyan. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon at panlilinlang. Ang isang ina na ipinaglalaban ang kanyang anak. Natigilan si Dante. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako, Dante. Sabi ni Dalisay. Ang bawat salita ay maingat na binitawan. At si Liwayway, ang malupit at mapaghiganting asawa, ay sinusubukang sirain ang ating bubuuing pamilya. Napaatras si Dante, hindi makapaniwala. Pero, hindi ka buntis. Hindi nila kailangang malaman yon. Mabilis na sagot ni Dalisay. Ang kailangan lang nila ay isang kwento. Isang kwento kung saan tayo ang biktima at siya ang kontrabida. Ito na ang alas natin, Dante. Ito na lang ang natitira sa atin. At sa gitna ng kanyang desperasyon, sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghiran,
hirapan, pumayag si Dante. Kinabukasan, isang piling grupo ng media ang naimbitahan sa isang personal and urgent press conference sa isang function room ng isang mamahaling hotel. Ang entablado ay simple, walang logo ng Sinag Legacy, isang mesa lang na may 2 upuan. Umupo si Dalisay, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang kunwaring inosente at marupok na anyo. Si Dante ay nasa kanyang tabi, ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sa harap ng mga kumukislap na kamera, nagsimula si Dalisay magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyong pagdating. Simula niya, habang pinipiga ang isang panyo sa kanyang kamay. Hindi po madali para sa akin na gawin ito, pero kailangan kong ipagtanggol ang pamilya ko. Doon, bumuhos ang kanyang mga huwad na luha. Alam ko pong marami kayong naririnig tungkol sa amin ni Dante at tungkol kay Mrs. Montemayor. Ang gusto ko lang pong sabihin ay, totoo po ang pagmamahalan namin ni Dante. At minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng kanyang tiyan. Ang lahat ng kamera ay nag-focus sa kilos na yon. Ang pagmamahal na yon ay nagbunga. Pagpapatuloy niya, kasabay ng isang hagulgol. Naglalaman po ang sinapupunan ko ngayon. Dinadala ko po ang anak ni Dante. Isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa silid. Ang mga bulungan ay naging ingay. Tumayo si Dante, inakbayan si Dalisay, at hinarap ang media. Ang kanyang muka ay larawan ng isang lalaking nagmamakaawa. Ang tanging hiling ko lang ay katahimikan, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman ni Liwayway, pero nakikiusap ako sa kanya bilang asawa niya, bilang ama ng kanyang magiging kapatid sa labas. Liwayway, mahal, tama na. Hayaan mo na kaming bumuo ng sarili naming pamilya ng payapa. Ang eksena ay perpekto. Isang obra ng panlilinlang. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng isang oras, ang kwento ay hindi na tungkol sa isang corporate battle, kundi tungkol sa isang buntis na kabit at isang desperadong asawa na humihingi ng awa. Ang simpatya ng publiko ay agad na bumaling sa kanila. Ang social media ay binahan ng mga komento na kumukondena kay Liwayway bilang isang sakim, walang puso at mapaghiganting legal wife. Ang stock ng Sinag Legacy ay bumagsak ng husto, ang pinakamalaking pagbagsak nito sa kasaysayan ng kumpanya. Sa loob ng tahanan ng mga Aguilar, nakaupo si Liwayway sa sala. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Tahimik niyang pinapanood ang balita sa telebisyon. Nakita niya ang pag-iyak ni Dalisay. Narinig niya ang pagsusumamo ni Dante. Nakita niya ang mga headline na gumugulong sa ilalim ng screen. Bawat isa ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang reputasyon. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan, ibinaba niya ang tasa sa mesa. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay kalmado, ay dahan-dahang kumuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang init ng galit na kanyang naramdaman ay mas matindi pa kaysa sa apoy na sinubukan nilang pagliyabin. Akala nila, sa pamamagitan ng kasinungalingan, ay susuko na siya. Akala nila ay tatalikuran na siya ng mundo. Pero nagkakamali sila. Hindi ito ang katapusan. Ang maruming laro na sinimulan nila, tatapusin niya ito. Ang sunog na sinindihan ni Dante at Dalisay ay mabilis na kumalat. Tinutupok ang pangalan at reputasyon ni Liwayway. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga usisero, mga mensahe ng panghuhusga mula sa mga taong hindi niya kilala, at mga email mula sa mga kasosyo sa negosyo na nagpapahayag ng kanilang pagkabahala. Tila ang buong mundo
ay kumampi sa kwento ng kaawa-awang buntis na babae. Sa halip na magkulong at magmukmok, ginawa ni Liwayway ang kabaligtaran. Pinatay niya ang telebisyon, ibinaba niya ang kanyang telepono. Isang malamig na kalma ang bumalot sa kanya, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang sakit ay wala na. Ang natira ay ang purong yelo ng determinasyon. Hindi ako maniniwala sa kanila, sabi ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang likod. Alam kong kasinungalingan yan, anak. Segunda ng kanyang ama. Ang boses ay matigas na parang bato, ngunit hindi yun sapat. Ang paniniwala ng kanyang pamilya ay hindi makakabago sa isip ng publiko. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi sapat na alam natin ang totoo, sabi ni Liwayway, tumayo mula sa sofa. Kailangan nating ipakita sa kanila. Kailangan nating isampal sa kanila ang katotohanan. Nang gabing iyon, isang tawag ang kanyang ginawa. Hindi sa kanyang abogado, kundi sa isang pribadong investigador na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Isang lalaking sanay maghalungkat ng mga lihim sa dilim. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Dalisay Ramos, sabi ni Liwayway sa telepono. Lahat. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga bisyo. Bawat butas, bawat dumi. Hanapin mo. Habang nagtatrabaho ang investigador, ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Liwayway. Ngunit sa gitna ng unos, isang tao ang nanatiling hindi natitinag sa kanyang tabi. Tumawag si amihan. Hindi para magtanong kung totoo ang balita. Hindi para magbigay ng payo. Nasa labas ako ng gate ninyo, sabi nito sa telepono. Huwag kang mag-alala. Wala akong dalang kape, pero may dala akong katahimikan. Nagkita sila sa hardin ng mga Aguilar. Naupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, malayo sa mga matang mapanghusga. Walang nagsalita sa unang ilang minuto. Hinayaan lang ni amihan si Liwayway na damhin ang presensya niya. Isang presensyang hindi nang hihimasok, hindi nagtatanong, ngunit laging nakaantabay. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Ami. Basag ni Liwayway sa katahimikan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni amihan. Ang pagkakaibigan ay hindi transaksyon. Ito ay kanlungan. At sa oras na ito, ako ang kanlungan mo. Ang simpleng pag-uusap na yon, ang katahimikang yon, ang naging gasolina ni Liwayway. Pinapaalala nito sa kanya na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, mayroon pa ring mga bagay na totoo at dalisay sa mundo. Pinalakas nito ang kanyang loob na ipagpatuloy ang laban. Makalipas ang 2 araw, dumating ang tawag na hinihintay niya. May nakuha na ako, sabi ng investigador. Nagkita sila sa isang lugar na malayo sa publiko. Inilatag ng lalaki ang isang brown na envelope sa mesa. Si Dalisay Ramos, simula ng investigador, ay hindi galing sa mayamang pamilya tulad ng sinasabi niya. Mayroon siyang mahabang listahan ng mga mayayamang lalaki na naging nobyo niya. At lahat sila ay nagtapos na nabawasan ng malaking halaga. Mayroon din siyang record ng minor fraud case pero naayos. Hindi nagulat si Liwayway. Ngunit ang sumunod na sinabi ng investigador ang nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. At ito pa, dagdag ng lalaki. Sa kabila ng sinasabi niyang pagbubuntis, may isang source na nakakita sa kanya. 2 gabi na ang nakalipas. Sa isang pribadong VIP lounge ng isang bar sa The Fort, umiinom. At hindi lang basta juice. Kinuha ng investigador ang isa pang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang USB flash drive. Security footage, malabo, pero sapat na para makilala siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ito na ang baril na kailangan niya. Ngunit kulang pa. Kailangan niya ng bala na hindi kayang salagin. Kinabukasan, gamit ang isang koneksyon ng kanyang ama,
nagawa niyang makakuha ng impormasyon mula sa isang source sa loob ng ospital kung saan nagpa-check up di umano si Dalisay. Ang impormasyon ay dumating sa pamamagitan ng isang selyadong sobre, walang pangalan, walang anumang palatandaan kung kanino galing. Pagbukas niya nito, nakita niya ang isang kopya ng resulta ng laboratorio. Urine pregnancy test. Result? Negative. Hawak na niya ang lahat. Ang baril at ang bala. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang drawing ng bahay sa tabi ng dagat na ibinigay ni Amihan. Isang paalala ng kapayapaan na naghihintay sa kanya sa dulo ng digmaang ito. Itinupi niya ito ng maingat at inilagay sa kanyang pitaka. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang abogado, si Leo DeMarco. Leo? Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Nasa akin na ang lahat ng kailangan natin. Anong plano mo? Tanong ng abogado. Ayoko nang magtago sa dilim, sagot ni Liwayway. Gusto kong harapin sila sa liwanag, kung saan makikita ng lahat ang kanilang tunay na kulay. Magpatawag ka ng emergency board meeting, isang pulong na hindi nila malilimutan. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang ilaw sa penthouse ni Dante ay nagniningning pa rin. Hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa artipisyal na liwanag ng tagumpay. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey. Ang yelo ay marahang tumutunog habang iniikot niya ito. Sa kanyang tabi, si Dalisay ay sumasayaw sa saliw ng mahinang musika. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na tila isang ahas, puno ng kumpiyansa at pagwawagi. Nakita mo ba ang mukha ng mga investor kanina? Sabi ni Dalisay, lumapit kay Dante at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Takot na takot sila. Isang maling galaw lang nila at sisirain sila ng publiko. We have them, Dante. We have them all. Ngumiti si Dante, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Tama ka. The public is on our side. Ang anunsyo ng emergency board meeting kinabukasan ay hindi nakapagpabahala sa kanya. Sa katunayan, para sa kanya, ito na ang pagkakataon. Ang huling pako sa kabaong ni Liwayway. Gamit ang simpatya ng publiko at ang pagbubuntis ni Dalisay, pipilitin niya ang board na pumanig sa kanya. Isettle ang issue sa lalong madaling panahon at tuluyan ng burahin ang anino ng mga Aguilar sa kanyang kumpanya. Anong isusuot ko bukas? Tanong ni Dalisay, humiwalay sa kanya at pumunta sa salamin. Kailangan kong magmukhang inapi, pero elegante pa rin. Yung itsura ng isang ina na ipinaglalaban ang kanyang anak. Tumangulang si Dante, lumagok ng kanyang alak. Sa kabila ng kanyang ipinapakitang kumpiyansa, may isang maliit na tinik ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit biglang nagpatawag ng pulong si Liwayway? Anong alas ang hawak nito? Ngunit iwinaksin niya ang mga pag-aalinlangan. Wala na. Wala na siyang alas. Inihagis na niya ang huling barahan nito, ang simpatya ng publiko, at natalo siya. Huwag kang mag-alala. Mahal. Bulong ni Dante, mas para sa kanyang sarili kaysa kay Dalisay. Bukas matatapos na ang lahat, at sa wakas, magiging tunay na atin na ang Sinag legacy. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Iisang pangungusap lang ang nakasulat. Mag-ingat ka sa ahas na nasa loob ng sarili mong bahay. Kumunot ang kanyang noo. Isang pananakot mula sa kampo ni Liwayway, sigurado. Desperado na talaga sila. Binura niya ang mensahe at ipinagpatuloy ang pag-inom. Pilit na iwinawaksi ang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang likuran. Sa kabilang dako ng lungsod, sa lumang bahay ng mga Aguilar, ang kapaligiran ay ibang-iba. Tahimik, walang malakas na musika, walang alak. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng ulan sa labas at ang pag-uusap ng pamilya. Nakaupo si Liwayway sa sala,
sa harap ng isang mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento na magiging sandata niya kinabukasan. Ang USB at ang selyadong sobre ay nakatago ng ligtas sa kanyang bag. Hindi siya nag-iisa. Ang kanyang ama ay nasa kanyang tabi. Tahimik na pinag-aaralan ang listahan ng mga miyembro ng board. Ang kanyang ina naman ay naghanda ng mainit na tsokolate. Sila ang kanyang hukbo. Sila ang kanyang lakas. Sigurado ka na ba dito, anak? Tanong ni Aling Elena. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kaya mo bang harapin sila? Tumingin si Liwayway sa kanyang ina at ngumiti. Isang ngangiting kalmado at puno ng katatagan. Mas sigurado pa po ako ngayon, inay. Matagal ko na po dapat itong ginawa. Kinuha niya ang isang lumang photo album mula sa estante. Binuklat niya ito sa isang pahina kung saan may litrato nila ni Dante noong kanilang kasal. Pareho silang nakangiti, masaya, puno ng pangarap. Tinitigan niya ang babae sa litrato. Ang inosente at mapagmahal na Liwayway. Hinaplos niya ito ng marahan. Paalam na. Bulong niya. Isinara niya ang album. Isang simbolikong pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay. Tapos na ang pagluluksa. Tapos na ang panghihinayang. Maya-maya, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Si Amihan. Gaya ng ipinangako nito, dumating ito. Hindi para makialam, kundi para maging suporta. May dala itong isang simpleng paper bag. Sa loob, mainit pa na pandesal at keso. Baka hindi ka pa naghahapunan, sabi nito sa isang mahinang boses. Umupo sila sa veranda. Pinapanood ang pagpatak ng ulan. Hindi na nila kailangan pang mag-usap. Sa mga sandaling iyon, sapat na ang kanilang presensya para sa isa't isa. Matapang kaliway, biglang sabi ni Amihan, nakatingin sa kadiliman. Noon pa man, minsan lang nakakalimutan mo. Salamat sa pagpapaalala, sagot ni Liwayway. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kislap ng tunay na kilig sa kanyang puso. Nang paalis na si Amihan, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Bukas, sabi ni Amihan, sisikat ang isang bagong araw. At nandito lang ako, naghihintay. Pagkapasok sa kanyang silid, hindi natulog si Liwayway. Inihanda niya ang kanyang isusuot. Isang itim na power suit. Elegante. Simple. Ngunit nagsusumigaw ng kapangyarihan. Inihanda niya ang kanyang sarili. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at mental. Ang gabi bago ang bagyo ay hindi maingay. Ito ay tahimik. Isang katahimikan na naghahanda, nag-iipon ng lakas, at naghihintay sa tamang sandali para kumawala. Kinabukasan, sa lobby ng Sinag Legacy, sabay na dumating ang dalawang panig. Si Dante, kasama si Dalisay na nakasuot ng puting damit, ang mukha ay mukha ng isang anghel. Ang kanilang mga abogado ay nasa likod nila, puno ng kumpiyansa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng elevator. Mula roon ay lumabas si Liwayway, kasama ang kanyang ama, at si Attorney DeMarco. Nakatayo siyang matikas sa kanyang itim na suit. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot o galit. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng lobby. Si Dante may ngiti ng pagwawagi. Si Liwayway may ngiti ng isang taong alam na ang katapusan ng kwento. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Sinag Legacy ay mabigat at tila maaaring hiwain ng kutsilyo. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Dante. Si Dalisay ay nasa kanyang kanan. Ang kamay ay nakahawak sa tiyan na tila pinoprotektahan ng isang kayamanan. Sa kabilang dulo, si Liwayway, nasa pagitan ng kanyang ama at ni Attorney DeMarco. Ang mga miyembro ng board ay nasa gitna. Ang kanilang mga mukha ay hindi mababakasan ng anumang emosyon, na tila mga manonood sa isang coliseum na naghihintay
kung sinong gladiator ang matitirang nakatayo. Si Dante ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kontroladong emosyon, isang pag-arte na pinaghandaan niyang mabuti. Mga Ginoo, mga ginang, salamat sa inyong pagdalo. Simula niya. Alam kong ang mga personal na issue ay hindi dapat dinadala sa loob ng kumpanyang ito, ngunit wala akong pagpipilian. Ang aking asawa, sa kanyang pagnanais na saktan ako, ay handang isama sa pagbagsak ang kumpanyang ito na pareho naming itinatag. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring pagmamahal. Ang babaeng ito, sabi niya, ay nagdadala ng aking anak. Ang kinabukasan ng aking pangalan at ang tanging hiling namin ay kapayapaan. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo akong tapusin na ang gulong ito. Ibigay natin kay Liwayway ang nararapat sa kanya ayon sa batas at hayaan na natin siyang umalis ng tahimik. Ang kanyang talumpati ay epektibo. Ilang miyembro ng board ang tumango, halatang naaawa sa kanyang sitwasyon. Si Dalisay ay nagsimulang humikbi ng tahimik, sapat lang para marinig ng lahat. Nang matapos si Dante, lahat ng mata ay bumaling kay Liwayway. Tumayo siya, kalmado, tahimik, walang bahid ng luha o galit sa kanyang mukha. "Salamat, Dante," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, na lalong nagpagulat sa lahat. "Salamat sa iyong madamdaming pag-arte, tunay na kahanga-hanga." Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa ilang miyembro. Kumunot ang noo ni Dante. "Hindi ako naparito para pag-usapan ang personal na buhay natin," pagpapatuloy ni Liwayway. "Naparito ako para pag-usapan ang Sinag Legacy." Ikinumpas niya ang kamay kay Attorney DeMarco. Isa-isang ipinamigay ng abogado ang mga kopya ng mga dokumentong inihanda nila. Ang bank statement, ang orihinal na business proposal, ang mga email. "Ang Sinag Legacy ay hindi natin itinatag, Dante," sabi ni Liwayway, habang ang mga miyembro ng board ay abala sa pagbabasa. "Ito ay itinatag gamit ang dugo at pawis ng aking ama at ang buong ipon ng aking mga magulang. Ikaw ang napili nilang mamahala. Ipinagkatiwala nila sa iyo ang kanilang pangarap. Isang tiwalang iyong sinira." Nagsimulang mamutla si Dante. "That's a lie. Kasama ako sa pagbuo niyan." "Oo, kasama ka," sagot ni Liwayway. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Ikaw ang naging mukha, ngunit ang kaluluwa, ang pundasyon, ay pag-aari ng mga Aguilar. At bilang tagapagmana ng pamilyang iyon, narito ako para bawiin ito." Ngunit hindi pa siya tapos. Tumingin siya sa buong board. "Ngunit alam kong hindi sapat ang mga lumang papel na ito. Alam kong kailangan ninyo ng higit pa, dahil ang isyu ngayon ay hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa integridad." Tumingin siya ng diretso kay Dalisay. "Ginang Ramos," sabi niya, ang boses ay biglang nanlamig. Isang kahangahangang pagganap, ngunit lahat ng dula ay may katapusan. Isinenyas niya ang isang technician sa sulok ng silid. Isang malaking screen sa dingding ang biglang umilaw. Sa una, malabo ang imahe. Ngunit habang lumilinaw, nakita ng lahat ang isang VIP lounge ng isang bar. At sa gitna ng screen, malinaw pa sa sikat ng araw, ay si Dalisay Ramos. Tumatawa, nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi si Dante, at itinatagay ang isang baso ng alak. Isang kolektibong singhap ang pumuno sa silid. Si Dalisay ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay. Para siyang isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. "Babawiin mo yan, that's fake. Edited yan." Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng gulat at takot. "Talaga ba?" tanong ni Liwayway. "Kung ganoon, baka maipaliwanag mo rin ito." Ibinigay niya kay Attorney DeMarco ang selyadong sobre. Binuksan ito ng abogado at inilagay ang laman
sa ilalim ng isang document projector. Ang resulta ng laboratorio ay lumitaw sa screen, pinalaki para makita ng lahat. Urine pregnancy test. Result? Negative. Kung ang video ay isang sampal, ito ay isang suntok na nagpabagsak sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakakabingi. Si Dante ay napatingin kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at galit. Ano to, Dali? Anong ibig sabihin nito? Magsalita ka. Ngunit hindi makapagsalita si Dalisay. Nanginginig siya, hinahanap ang mga salita. Ngunit walang lumalabas. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Tumayo si Don Ricardo Aguilar. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Mga Ginoo, sabi niya sa isang malakas at makapangyarihang boses, nakita na ninyo ang katotohanan. Ang lalaking ito ay hindi lang niloko ang aking anak, niloko niya tayong lahat. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa tiwala. Isang tiwalang winasak niya ng paulit-ulit. The board will now vote. Anunsyo ng chairman. A vote of no confidence against our CEO, Mr. Dante Montemayor. Hindi na kailangan ng mahabang deliberasyon. Ang pagtaas ng mga kamay ay mabilis at nagkakaisa. Isa-isa, ang mga taong dating humahanga kay Dante ay tumalikod sa kanya. The motion is carried, Mr. Montemayor. You are hereby removed as CEO of Sinag Legacy Holdings, effective immediately. Bumagsak si Dante sa kanyang upuan, tila nawalan ng lahat ng lakas. Ang kanyang mundo, ang kanyang imperyo, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Si Dalisay naman, sa gitna ng kahihiyan, ay mabilis na tumayo at nagmamadaling lumabas ng silid. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Dante, mag-isa, sa gitna ng mga naglalakihang pader ng kumpanyang inakala niyang sa kanya. Tumayo si Liwayway. Naglakad siya palapit sa dulo ng mesa sa upuang inuokupa noon ni Dante. Tiningnan niya ang lalaking sumira sa kanyang puso, ang lalaking nawalan ng lahat. Walang tagumpay sa kanyang mga mata, walang galit, tanging awa. Ang paghuhukom ay tapos na. Nang lisanin ng lahat ng miyembro ng board ang silid, naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Tanging si Liwayway at si Dante na lang ang naroon. Dalawang estranghero na pinaghiwalay ng isang mesang puno ng mga alaala at mga basag na pangako. Si Dante ay nakaupo pa rin, nakayuko. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang dating makapangyarihang CEO ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Dahan-dahang lumakad si Liwayway palapit sa kanya. Hindi para manumbat, hindi para mang-insulto. Dante, tawag niya. Ang boses ay mahinahon. Unti-unting itinaas ni Dante ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Liwayway sa kanya dati. Ang tunay na pagsisisi. Liway, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi ko alam. Nabulag ako, Liway. Nabulag ako sa ambisyon, sa kayabangan. Akala ko, kaya ko ang lahat ng mag-isa. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Liwayway. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang halimaw na kaaway niya. Siya ay isang taong naligaw, isang taong nalunod sa sarili niyang kasakiman. Ang galit sa puso ni Liwayway ay matagal nang napalitan ng yelo. At ngayon, ang yelong iyon ay unti-unting natutunaw, nag-iiwan ng isang pakiramdam ng kawalan. Pinapatawad na kita, Dante, sagot niya. At naramdaman niya ang bigat na nabawas sa kanyang dibdib nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Pinapatawad kita, hindi dahil sa'yo, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan na matagal nang nawala. Sa akin. Maaari pa ba nating ayusin?
Tanong ni Dante, isang hibla ng desperadong pag-asa ang gumuhit sa kanyang mukha. Umiling si Liwayway ng marahan. May mga bagay na kahit anong pilit mong buuin ay hinding-hindi na maibabalik sa dati. Gaya ng tiwala. Gaya ng 10 taon na sinayang natin. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa sa harap ni Dante. Nakalagay dyan ang divorce papers. Pirmahan mo na lang. Meron din diyang tseke. Sapat na yan para makapagsimula ka ulit malayo dito. Malayo sa akin. Tumingin si Dante sa sobre. Pagkatapos ay sa kanya. Liway, ito na lang ang maibibigay ko. Sabi ni Liwayway, pinipigilan ang sariling emosyon. Para sa 10 taon na minsan ay naging totoo. Paalam, Dante. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad papalabas. Bawat hakbang ay mabigat. Tila iniiwan niya ang isang malaking bahagi ng kanyang buhay. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin para makalaya. Nang makalabas siya ng gusali ng Sinag Legacy, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Huminga siya ng malalim. Nilala sa panghangin ng kalayaan. Naglakad siya papunta sa kanyang sasakyan. At doon, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakasandal dito. Naghihintay. Si Amihan. Tapos na? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumango si Liwayway. At sa hindi niya inaasahang pagkakataon, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Hindi nagsalita si Amihan. Lumapit lang ito at marahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanya. Sa yakap na yon, naramdaman ni Liwayway ang lahat ng bigat na kanyang pinasan ay unti-unting gumaan. Ligtas siya. Malaya siya. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang idineklara si Liwayway bilang bagong CEO. Ang unang ginawa niya ay ang pagpasok sa dating opisina ni Dante, ang opisina na dapat ay sa kanya noon pa man. Malawak ito, may malaking bintanang salamin, kung saan tanaw ang buong syudad. Pero para sa kanya, kulang ito. Malamig, walang kaluluwa. Sa kanyang unang araw, tinawag niya ang kanyang staff. Ipinatanggal niya ang malaking mesa ni Dante at pinalitan ito ng isang round table. Mula ngayon, sabi niya, hindi na ito opisina ng iisang tao. Ito ay magiging isang war room ng mga kaideya. Isang lugar ng kolaborasyon. Ang mga balita tungkol kay Dalisay ay madaalang. May mga nagsabing umalis na ito ng bansa. May mga nagsabing nagtatago ito dahil sa kahihiyan. Ngunit para kay Liwayway, hindi na ito mahalaga. Si Dalisay ay isa na lamang piraso ng kahapon na hindi na niya kailangang balikan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang bagong opisina, tumunog ang kanyang telepono. Si Amihan. Abogado ka na ba ngayon at laging nasa opisina? Biro nito. Napangiti si Liwayway. May binubuo lang ulit. Speaking of binubuo, sabi ni Amihan, naalala mo ba yung drawing na ibinigay ko sa'yo? Napahawak si Liwayway sa kanyang pitaka. Oo naman. Gusto mo bang makita kung saan ito itatayo? Nang hapong iyon, nagkita sila sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Liwayway. Isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Dinala siya ni Amihan sa isang bakanteng lote sa ibabaw ng isang maliit na burol kung saan tanaw ang walang katapusang asul ng karagatan. Dito, sabi ni Amihan habang papalubog ang araw. Ang ganda, bulong ni Liwayway, hindi maalis ang tingin sa tanawin. Nabili ko ang lupang ito ilang taon na ang nakalipas. Pag-amin ni Amihan, lagi kong iniisip na dito ko itatayo ang pangarap kong bahay. Kasama ang pangarap kong babae. Humarap ito kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng dapit hapon. Liway, alam kong maaga pa. Alam kong marami ka pang sugat na kailangang hilumin. Pero gusto ko lang malaman mo. Lumapit ito at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Handa na ang pundasyon.
Hihintayin lang kita. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito, isang kilos na mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Habang pinapanood nila ang araw na lumubog sa dagat, alam niyang ang kabanata ng kanyang buhay, kasama si Dante, ay tuluyan ng nagsara. At isang bago, mas magandang kabanata ang malapit ng magsimula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon, gaya ng dati, ay nagpatuloy sa kanyang pag-ikot, nagdadala ng pagbabago at paghilom. Sa ilalim ng pamumuno ni Liwayway, ang Sinag Legacy Holdings ay dumaan sa isang malaking transformasyon. Ang pangalan nito ay pinalitan. Ito na ngayon ang Liwayway Group, isang pangalang sumisimbolo hindi lang sa isang bagong pamunuan, kundi sa isang bagong pilosopiya, isang kumpanyang binuo sa integridad, katatagan, at pagbangon mula sa pagkakamali. Si Liwayway Aguilar, ang dating anino, ay isa na ngayong iginagalang na leader sa industriya. Kilala sa kanyang talas ng isip at tibay ng puso. Sa kabilang banda, ang balita tungkol kay Dante Montemayor ay unti-unti nang naglaho. May mga nakakita raw sa kanya sa isang simpleng probinsya, namumuhay ng tahimik, malayo sa karangyaan at kapangyarihang minsan niyang hinawakan. Tinupad niya ang kanyang pangako. Pinirmahan niya ang mga papel at hindi na muling nagpakita pa. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang malupit na paalala sa mundo ng negosyo na ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay guguhurin na parang isang kastilyong buhangin. Isang maaliwalas na umaga ng Sabado, naglalakad si Liwayway sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakapaa. Nilalaro ang mga mumunting alon na humahalik sa buhangin. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang yelo sa kanyang puso. Ang tanging naroon ay ang init ng araw at ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Mula sa di kalayuan, natanaw niya si Amihan, abala sa pakikipag-usap sa mga karpintero. Sa ibabaw ng burol, ang pundasyon na ipinakita nito sa kanya noon ay meron ng hugis. Ang mga pader ay nakatayo na. Ang bubong ay malapit ng mabuo. Ang pangarap na iginuhit sa isang pirasong papel ay unti-unti nang nagiging totoo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nilingon siya ni Amihan at ngumiti. Isang nangiting nagsasabing siya ang pinakamagandang tanawin sa lugar na yon. "Good morning, boss," bati nito. Isang biro na laging nagpapangiti kay Liwayway. "Good morning, architect," ganti niya. "Mukhang mabilis ang pag-usad ng trabaho?" "Siyempre naman," sagot ni Amihan. Inspirado yata ang arkitekto. Naglakad sila papasok sa nabubuong istruktura. Hinawakan ni Liwayway ang isa sa mga hindi pa napipinturahang pader. Dito, sa lugar na ito, wawalang anino ni Dante. Walang bakas ng sakit. Ang naririto lang ay ang pangako ng isang bagong simula. "Liway!" tawag ni Amihan. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Humarap siya dito. May kinuha si Amihan mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon ng singsing. Ito ay isang luma at makalumang susi. "Hindi ito ang susi ng bahay na ito," sabi ni Amihan. "Dahil ang bahay na ito, para sa akin, ay hindi mabubuo kung wala ka. Ang susing ito ang susi ng puso ko. Matagal ko na itong itinago, Liway. Hinihintay lang ang tamang pagkakataon na ibigay sa'yo." Inilagay nito ang susi sa kanyang palad. "Hindi ako mangangako sa'yo ng isang perpektong buhay. Magkakaroon pa rin ng mga bagyo. Magkakaroon pa rin ng mga problema. Pero ipinapangako ko sa'yo, sa bawat pagsubok, hindi ka na mag-iisa. Haharapin natin ang lahat ng magkasama." Tumingin si Liwayway sa susi. Pagkatapos ay sa mga mata ni Amihan. Dito, sa harap ng lalaking ito, hindi niya kailangang maging matapang. Hindi niya kailangang maging perpekto. Sapat nang maging siya. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay
at marahang hinaplos ang pisngi nito. At sa 1 kilos na puno ng pagmamahal at pasasalamat, hinalikan niya ito. Isang halik na lasang alat ng dagat at tamis ng isang bagong pag-asa. Niyakap nila ang isa't isa habang ang araw ay patuloy sa pagtaas sa kalangitan. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw nila ang buong karagatan, kumikinang sa ilalim ng liwanag. "Ang pangalan mo pala," bulong ni Amihan sa kanyang tenga. "Liwayway." "Bakit Dirait?" tanong niya. "Dahil ikaw ang sarili kong binmin," sagot nito. Ang liwanag pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Napangiti si Liwayway at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Tama si Amihan. Siya si Liwayway, ang binmin. At ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa pagbagsak ni Dante. Iyon pala ay ang tunay na simula. Ang paglalakbay niya ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap muli sa sarili. Ang kwento niya ay hindi nagtatapos dito. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang. Dahil sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa, may bagong pagkakataon, at may bagong umaga na naghihintay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking kanyang minamahal o sa mga bagay na nawala sa kanya. Ito ay nasusukat sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa, pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang puso at buuin muli ang kanyang sarili, mas matatag at mas maningning kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kilig bawat sandali.